Yusek Claire Castro, abogado naman siya. At sabi Naku niya, po. magaling siya, no? Siya lang maghain. Bakit hindi siya maghain? Siya ay isang public official. Tama. Kung sa tingin niya may krimen, maghain siya ng demanda. Eh kami nga po sa Citizens Crime Watch, wala naman kami sa gobyerno, hindi naman kami sumasahod sa gobyerno. Nagdedemanda kami kapag tingin namin may krimen. O so hinahamon ko po si Auntie Claire. Auntie Claire, ikaw na magdemanda at magharap tayo sa hukuman. Kung talagang Naku po. naniniwala ka dyan sa pinagsasasabi mo na may large-scale estafa, ay di magdemanda ka. Katungkulan mo yan bilang public official. Ngayon, pag hindi ka makapagdemanda ng large-scale estafa, kamote ka. Ayan na nga ho mga kabdit ang pasabog ni Atty. Topacio kung saan kung hindi magdedemanda itong si Auntie Cleliling mga kabdit isa ho siyang malaking kamote kasi nga alam naman ho natin nagbablog pa yang si Auntie Claire Castro undersecretary tapos tagapagsalitahan ng Pangulo yan mga kabdit talagang may maniniwala ho sa kanyang pambubudol ha? May maniniwala pa rin ho sa kanyang pambubudol dyan. Kaya siyempre mga ka-update, paanong hindi sasama din ang loob nitong si Atty. Topacio? Paano ho hindi sasama yung kanilang loob mga ka-update? Nagsasalita ka dyan sa gobyerno. Tapos ano-anong paninira dito sa inyong kapwa ang ginagawa mo, Auntie Claire. O ngayong hinahamon ka ni Atty. Topacio, magharap kayo sa korte. Magsampa ka ng, Magsampa ka ng kaso, ano daw ho mga ka-update? Large scale, istapa. Yun daw isang pa ni Auntie Claire Castro, total, marami daw ho siya nalalaman. Di ba kaya mga kabdit, wala ho tayong pa-intro-intro dito Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong ho yan, sabay-sabay ho tayo magkomento, mag-react dito nga sa mga matitinding pasabog netong si Atty. Topacio. Auntie Claire, para sa iyo itong video na ito, kaya makinig ka dyan kay Atty. Topacio na kung wala ka namang alam, o kung meron ka nalalaman, sige, magsampa ka ng kaso. Lalo na isa kang public official. Isa kang public official o silang Atty. Topacio, sinabi nila, hindi sila sumasahod dyan sa gobyerno, pero nakakapagsampa sila ng kaso. Kaya ikaw, Auntie Claire, kung marami ka naman alam, total, mahilig kang maggaling-galingan, ayan, magsampa ka ng kaso. Kaya mga ka-update, pakinggan na ho natin itong si Atty. Topacio. Reactan na ho tayo. Ay, salamat po sa tanong ninyo. Ano po? Unang-una ay ang gusto lamang po kasi ni Congressman Leandro Leviste ay ma-vindicate o at maibang puri yung sinira na reputasyon niya ni Naku po, nawala po ang linya ng komunikasyon ni Attorney Ferdinand Topacio. Balikan po natin yan, kaugnay pa rin po yan doon sa civil libel na isinampa po ni Congressman Leandro Leviste laban po kay Yusek Claire Castro kamakailan. Balikan lamang po natin yan. Samantala, dito muna tayo sa presyo naman o sa toll rates ng NLEX. Naku po, nagsisimula na po ngayong araw ang pagtaas ng toll rates sa North Luzon Expressway o NLEX. Ang karagdagang toll rates, particular na po dyan po sa open system sa Balintawak, Caloocan, Mindanao Ave hanggang north ng Marilao. Ang Class 1 po vehicles ay yung mga regular na kotse o SUV ay may dagdag po na 6 pesos. Ang Class 2 o yung mga bus at maliliit na truck ay nasa 12 pesos. At ang Class 3 naman o yung mga malalaking truck ay nasa 16 pesos po yung karagdagang toll rates. Sa closed system, particular na po dyan po sa north ng Marilao hanggang Santa Ines, Mabalacat City, bawat kilometro po at VAT exclusive may dagdag po na 26 centavos ang Class 1, 65 centavos naman ang Class 2 at 78 centavos naman sa Class 3. Sa Class 1 naman dyan po sa Subic Tipo, may dagdag po na toll rates na 3 pesos, 6 pesos na dagdag naman po ang Class 2, 7 pesos naman ang Class 3. Particular, dyan naman po sa NLEX end-to-end o particular na sa Marilao hanggang Santa Ines, Mabalacat City, ang Class 1 ay may dagdag po na 24 pesos na toll rates. Ang Class 2, 60 pesos na dagdag at 72 pesos naman na dagdag toll rates dyan ang Class 3. Ang hakbang po ito ay ikalawa at huling tranche ng aprobadong periodic toll rate adjustment na nakatakda pa sana noong 2023. Ayan, balikan natin si Attorney Ferdinand Topacio. Attorney, naputol po tayo.
Ay, opo. Sorry po about that. Mahina yata yung signal dito. Baka sinasabotahe tayo ng Malacanang. Opo, tuloy niyo po, Attorney. Opo, katulad po ng pagpapaliwanag ko po kanina, ang gusto lamang naman po ni Congressman Leandro Leviste ay maibagong puri o maiangat ulit yung pag-aalipusta po at pagyurak sa kanyang magandang pangalan ni Yusek Claire Castro. Noong sinabi nito at sinagundahan niya yung sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na yung prangkisa ay parang ninegosyo niya, meaning si Congressman Leviste, at nagkaroon pa po ng mga pahayag na para bagang sinasabi pa na gumamit ng impluwensya ang pamilya ni Congressman Leviste upang makuha po yung prangkisa nung panahon ni Pangulong Duterte. Opo, mas Ano ho bang expect natin dyan kay Auntie Claire Castro? Babalikan ho talaga nila yung past admin, mga ka-update. Pilit ho nila talagang tinutumbok yung mga Duterte sa makapagdanakaw ho nila dyan sa gobyerno. Kaya tingnan nyo, kahit na itong solar na business ni Kong Leandro Leviste, pilit ho nilang babanatan ho at babanatan, tapos i-connect ko kanino kay Tatay Digong. Di ba? Pero ano ho yung pinaka-issue natin ngayon? Yung pinaka-issue ho kasi natin ngayon, mga ka-update, yung flood control. Sino ba yung kasama dyan na mga mastermind? Sino ba? Sila Martin Romualdez, kasi doon sa minority report na inilabas nitong si Senator Marcoleta, nandoon si Diskaya, sila, lahat mga ka-update, nandoon si Tambaluslos, pero sa may pinakatuktok, may question mark. Meron hong question mark sa pinakatuktok, mga ka-update. Yun ba yung si Marcos Jr.? Yan ho yung malaking katanungan. Pero ano ho yung ginagawa nila Auntie Claire Castro, nila Boying Remulla? Pilit ho nilang tinutumbok ito si Kong Leviste at konekta sa mga Duterte. Yan ho yung tactics ho nila para mga kabdi. Siyempre, para kalimutan na naman ng taong bayan yung flood control issue. Di ba? Halatado na ho yung kabalbalan na Malacanang, yung kabalbalan ng gobyerno ni Marcos Jr. madali ho bang maabsuelto o madepensahan ng respondent kung may kulong po kasama doon sa kasong isinampa po ni Congressman Leviste? Actually po, ang elemento po na kailangang patunayan ay pareho rin po sa criminal libel or cyber libel. Unang-una, yun yung nga pong paninirang puri. Pangalawa, yung ito ay isiniwalat sa maraming tao sa pamamagitan ng pagpapahayag either sa traditional media or sa internet. Number 3, nakikilala yung inaalipusta, at number 4, may mali siya. Ngunit ito pong civil libel, ang kinakailangan lamang po rito ay tinatawag na preponderance of evidence. Kung baga sa percentage, kung ikaw dito sa civil case ay naka 51% na, samantalang 49% naman yung kabila, ay panalo ka. Sa criminal case po, ang quantum of evidence ay yung proof beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, mas mabigat po ang iaatang sa iyong responsibilidad ng hukuman na mapatunayan mo bago po ma-convict sa criminal case. Opo. Marami din po nagtatanong, attorney, kung bakit si Yusek Claire Castro lamang at hindi po kasama ang ombudsman o itong DOE secretary na multa po sa kanya. Hinggil nga po dito sa kanyang kumpanya. Unang-una po, yung tungkol po kay Ombudsman Remulla ay hihintayin pa po natin yung sinasabi niyang iimbestigahan si yung pag-aakala na yung prangkisa ibinenta, hindi po ibinenta yung prangkisa. Baka nalito lang po sila sapagkat dalawa po yung solar na kumpanya na may pangalang solar. Ay yung SPNEC, which is Solar Power New Energy Corporation, at saka yung Solar para sa Bayan. Yun naman po sa Department of Energy, yun po ay by administrative remedies naman po kami. Sabagkat baka po akala ng iba, since napatawan po ng 24 billion
na multa, yun na yun at kailangan bayaran. Yan po ay mayroon pang administrative proceedings. Pwede pa po kami diyang mag-question kung bakit 24 billion. Pwede po kaming humingi ng third party technical audit para malaman kung saan kinuha yung 24 billion at pwede pa rin po kami mag-motion for reconsideration at may Tignan mo yung nakakatawa dyan. Ito si Garin, mga kabdita. Kung kailan ho tumutumbok ka, kung kailan ho paangat itong si Con Leandro Levistin, tumbukin yung flood control issue, yung Cabral Files, mga kabdi. Ano hong ginagawa ni Garin? Ginagawa niya ho, makikisaw-saw na rin ho siya. Makikisaw-saw ho siya na, ayan, taksan natin ng 24 billion, kailangan nila magbayad ng buwis. Oh, paano hindi mo halatadong hawak din ni Marcos Jr. yung si Garin? Paano hindi halata? Di ba? Padiretso na ho yung alagwa ni Con Levistin. Padiretso, pero ano hong gagawin? Ginigipit ho siya. Pero ngayon, kahit nagipit-gipitin ho si Con Levistin, mga dit, wala na. Nilabas niya na ho yung Cabral Files, di ba? mga depensa at kung kinakailangan po, iyan naman po ay pwede pa rin dumating sa hukuman sapagkat pwede pa rin i-review ng hukuman ang kahit anong gawain ng Department of Energy or any department under the expanded judicial powers of review of the Supreme Court sa ilalim ng ating bagong saligang batas. Opo. Doon sa ombudsman, attorney, sinasabi may connection o mano itong si Congressman Leandro Leviste sa nagdaang administrasyon. Opo, yun ang pinalalabas nila ay yun po rin ang lalong inamplifier ni Yusek Claire Castro. Actually, ito pong kanyang vlog o podcast na subject nitong aming demanda sa Balayan ay isa lamang po yan. May 15 na po na mga vlogs si Auntie Claire na walang ginawa kundi sirain ang reputasyon ni Congressman Leandro Leviste. At ito ay nagsimula lamang noong inilabas ni Congressman Leviste yung tinatawag na Cabral Files. Pati yung DOE po, nagtataka kami, 2003 pa daw yung problema, 2004, bakit ngayon lamang inilalabas? Kaya nagtataka po kami, sabay-sabay po yan O, di ba? Mismong si Atty. Topacio, nagdududa na ho sa kabalbalan ng nitong gobyerno. Mga isipin no 2003, 2004, lumabas yung issue ng kay Con Leandro. Tapos ngayong 2025, 2026, doon ho siya tutumbukin. Bakit nga? Kasi nga ho, nilabas ni Con Leandro yung Cabral Files. Lahat ng may allocation, lahat ng mga may budget sa bawat distrito ng Kongreso, sa bawat distrito ng mga lugar, nilabas niya ho. Ngayon doon ho siya tutumbukin, mga kabdi. Ngayon ho siya pipilayan. Di ba? Lahat ho talaga gagawin ng administrasyon ni Marcos Jr. para lang ho, siraan ho siya. Umpisa nung naging kritiko ng pamahalaan si Congressman Leviste, isa-isa na po yan, DOE, Ombudsman, pati na si Auntie Claire na hindi naman talaga niya trabaho yan kung tutuusin sapagkat siya'y presidential spokesman, ay nagtataka po kami kung bakit they're all ganging up on Congressman Leviste. Po. So ang ibig sabihin, possible po, attorney, sa nakikita po ninyo, yung magiging senaryo nito ay matutulad doon kay Congressman Kiko Barzaga na matanggal dyan sa Kamara. Parang ganun po, attorney. Hindi ko po alam kung anong adhikain nitong mga ataking ito. Pero para sa amin po, very obvious that these are targeted attacks against Congressman Leviste. Sunod-sunod po yan, may coordination yan, tatlong ahensya na yan, at hindi po maaaring palampasin ni Congressman Leviste. Opo. Attorney, ang sinasabi, ang solar energy franchise ay pinagkaloob noong 2019 sa ilalim ng Duterte administration. Sa legal ba na perspective, attorney, sapat bang basihan yung timing ng pagkakaloob ng prangkisa para maghinala ng irregularidad? Hindi po sapagkat kung gustong palabasin ni Auntie Claire na siya ay
ang nagbibigay ng prangkisa ay ang Pangulo, nagkakamali po siya. Kaya nagtataka nga ako kung bakit Duterte ng Duterte yung sinasabi niya para naman siyang hindi abogado, ang nagbibigay po ng prangkisa ay ang legislatura. Legislative franchise po yan. Yan po ay unang sinusulong sa mababang kapulungan. Yan po ay pinagdedebatihan, sinusuri, sinisiyasat. Pagkatapos po kung yan ay papasa sa mababang kapulungan, iaangat pa po yan sa Senado at doon na naman pagdedebatihan, etc. At sa aming records po ay pumasa naman to sa Senado. And then, saka po lalagdaan ng Pangulo kung wala namang masama. At ito pong proyektong ito, kahit nagpalit na po yung administrasyon, ang nagpasinaya po rito ay si Pangulong Bongbong Marcos. At pangaampuri niya rito sa proyektong ito. Pagkatapos, darating yung kanyang mga tauhan, i-questionin yung isang bentahan na lumusot naman po at siniyasat din, sinuri ng Securities and Exchange Commission na regulatory body ng gobyerno sa mga ganitong bentahan at ng Philippine Stock Exchange. Yung Philippine Stock Exchange po, napakahigpit po noon sa mga listed companies. Pagkatapos, i-questionin nila. Yun ang aming kinakataka. At isa pa, attorney, sinasabi din po ni Yusek Claire na maaring maharap po si Representative Leandro Leviste sa large-scale estafa. Sa ilalim ho ba ng batas? Ano ho ba yung maaring kailangang patunayan muna bago masabi mong may large-scale estafa? Ito po ang hamon namin kay Yusek Claire Castro. Abogado naman siya. At sabi niya, magaling siya, no? Siya lang maghain. Bakit hindi siya maghain? Siya ay isang public official. Kung sa tingin niya may krimen, maghain siya ng demanda. Kami nga po sa Citizens Crime Watch, wala naman kami sa gobyerno, hindi naman kami sumasahod sa gobyerno. Nagdedemanda kami kapag tingin namin may krimen. So hinahamon ko po si Auntie Claire. Auntie Claire, ikaw na magdemanda at magharap tayo sa hukuman. Kung talagang naniniwala ka dyan sa pinagsasasabi mo na may large-scale estafa, di magdemanda ka. Katungkulan mo yan bilang public official. Ngayon, pag hindi ka makapagdemanda ng large-scale estafa, kamote ka. Opo, kung ikukumpara mo sa libel attorney, mas mabigat itong estafa at itong ginagamit na baga depensa para o panakot ng kabilang panig laban po dito sa nag-akusa. Opo, at saka baka nakakalimutan ni Atty. Castro na meron pong tinatawag na separate juridical personality ang korporasyon. A corporation only acts through its board of directors. Hindi po porkit ikaw ang nagtatag ng korporasyon, ikaw ang nasusunod doon. Isa lamang pong opisyal, si Congressman Leviste doon sa korporasyon. Yun po ay may board of directors. At iba po yun, hiwalay yung Solar para sa Bayan, yung SP New Energy Corporation sa personalidad ng isang individual. Palagay ko po, may LBM si Auntie Claire nung tinuro yun sa law school kaya hindi niya narinig yung lecture. Opo. Pero nakapagtataka, attorney, bakit nakatutok doon sa negosyo o kumpanya ni Congressman Leandro Leviste at hindi po doon sa hawak po niyang files o yung tinatawag ng Cabral files? Bakit hindi po doon nakatuon ngayon yung investigasyon? Wag na po tayo magtaka, talagang nililihis po nila yung usapin sa tungkol dyan. Ako nga po nagtataka kay Ombudsman Remulla. Ito po ay mga pribadong transaksyon. At tulad po ng paulit-ulit naming sinasabi, hindi po prangkisa ang involved dito. Wala pong nagbenta ng prangkisa rito. Yung may hawak po ng prangkisa, yung Solar para sa Bayan, ay hiwalay pong kumpanya doon sa SP New Energy Corporation. Nagkataon lamang na itong dalawang ito ay parehong may kaugnayan kay Congressman Leviste at may solar sa kanilang pangalan. Ngunit wala pong prangkisa rito, walang government na transaction ito, wala pong kontrata sa gobyerno yung pagbenta ng SPNEX sa Meralco na isa ring pribadong korporasyon. So bakit
sumasawsaw ang ombudsman. Alam nyo, nagkakamot na lang po tayo ng ulo dito pagka nagsalita si Ombudsman Remulla Attorney, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, parang lumalabas po na ganito bang tingin po ninyo na ipinapalabas na si Congressman Leandro Leviste ay habang siya ay naging congressman na, ay may mga kumpanya pa na may kontrata sa gobyerno. At kapag ganun po ay napatunayan, ay possible na siya po ay madidiskwalipika o matatanggal dahil labag po iyon sa batas. Tama ho ba? Unang-una po, yung ganun nga po ang gusto nilang palabasin sapagkat ito nga Cabral Files ang kanilang pinagpuputok ng butsi sapagkat meron pong mga initials doon sa Cabral Files na nasa possession ni Congressman Leviste na may nakalagay na mga OP na nagtuturo sa Office of the President at ES. So, yun ang wala naman sinasabi si Congressman Leviste kung ano yun, basta nakalagay lang doon. Pati nga yung proyekto ni First Lady, mukhang meron daw doon, sabi nung iba, na lumalabas na merong proyektong care of the Office of the President. So, hindi po natin alam kung totoo yan o hindi. Ngunit, para sa akin, ito yung ugat niyan na sa halip na sila ay mag-imbestiga sa flood control, nililihis nila yung usapin at pinalalabas nila na may anomalya si Congressman Leviste na wala naman po. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Sir, si Yusek Castro ay napatanong po kung sino ba yung nasa likod nito. Parang naniniwala siyang meron pang nasa likod ni Congressman Leviste. Kaya nga po nangyari itong pagsasampa ng kaso. Meron pa ba, Attorney? Meron po, ako po yung nasa likod niya kasi nung naglalakad po kami papuntang hukuman, mas mabilis maglakad si Congressman Leviste, bata pa yun So nahuli ako yung nasa likod niya. Opo. Pero meron din siyang isang sinabi po, si Yusek Castro, na parang kinukot lang naman daw niya yung unang mga sinabi ni Ombudsman Remulla. Bakit siya lang ang siyang napagdiskitahan at meron nga siyang puna doon sa payag ni Congressman Leviste na porket kaibigan ng kanyang nanay na si Senador Legarda itong si Remulla at ako ay hindi kaibigan kaya ako sinampahan ng kaso. Attorney. Opo, ganito po kasi yan. Anyway, to seriously answer your question na kung may nasa likod, kailangan pa bang may isang taong mag-udyok sa isang katulad ni Congressman Leviste na sa edad niyang 32 years old ay nakapagtayo na siya ng multi-billion peso na negosyo, nanalo pa siya para sa House of Representatives. Hindi na po kailangan may nasa likod niyan o mag-udyok. May pangalan po yung tao na pinoprotektahan. Magandang pangalan, not only sa politika, kundi sa business community. Hindi na po kailangan may magtulak doon o mag-udyok. Gaslighting lang po yung si Auntie Claire. Alam nyo, lumang style na po yan, Auntie Claire, at booking na booking ka. Ayun nga ho mga kapatid, ako meron kayong naging opinion reaction dito sa ating tinalakay, dito sa mga pasabog ni Atty. Topacio. Komento nyo ho yan dyan sa comment section at doon ho natin pag-usapan. Lalo na, tama naman ho ito si Atty. Topacio. Isipin nyo, ilang taon na ho si Kong Leviste, nasa 30 years old na ho siya, tapos sasabihin meron pa nasa likod. Nakapagtayo nga ng 30 billion ng kumpanya, may 30 billion siyang kumpanya mga ka-update. Tapos ano-ano pa yung sinasabi niya? Ni Auntie Claire Castro. Lahat ho talaga gagawin ho nila, susulutin ho nila ito si Con Leviste dahil nga naglabas ho ng Cabral Files. Ang nakakatawa pa dyan, kinukonekta pa ho siya sa mga Duterte dahil doon daw sa kapanahunan ni Tatay Digong, doon daw ho gumanda o lumago itong business ni Con Leandro. Kaya nga kung meron kayo nag-reaction opinion, alam nyo na, dyan ho tayo sa comment section. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.